Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Nung nasa Mindanao po kami, iba po yung kultura na tinalakhan po namin. Kung saan, every night, pagka naglalakad ka sa daan, pag may nasasalubong ka, babati ka. Magandang gabi. Kung paano sa mas nakakatanda, nagbe-bless tayo. Yan yung kultura talaga natin mga Pilipino. Amen. Sa probinsya, pag nakapagsardinas ka, may pera ka. Dito, pag nakapagsardinas ka, hikahos ka na. Iba, tama? Iba. Pero ang values, same pa rin. Ang gusto mo lang mangyari, magbusog yung tiyan mo. Naalala ko po, minsan, may umakyat na isang mayor. Ito po ay kwento lang po ng mga barbero. Sabi ng mayor, akyat tayo ng bundok, nang saka na makatikim tayo ng native na manok. Umakyat naman sila. At yung pag-akyat nila, sabi naman ng mga taga nayon, meron tayong bisita ngayon, maghanda tayo. Bumaba ka, bumili ka ng mga sardinas. So, pagdating niya doon sa taas, nilutuan siya special kasi sa bundok ng sardinas. So, pagdating ng mayor doon sa taas, hina-hina sardinas. So, hindi niya na... Kasi, magkaiba ang kanilang paniniwala sa special tsaka sa hindi. Sa bundok, special po yung sardinas. Pero sa baba, medyo hindi po special yun. So, anong ibig ko sabihin? Merong mga bagay na special sa atin, sa iba hindi. May mga bagay na pinapahalagahan natin sa iba hindi. Amen? May mga bagay na gusto nating i-adapt, pero sa iba ayaw nila. Gusto nating ipa-adapt sa kanila, pero ayaw nila. Amen? At hindi po natin sila masisisi doon. At noong unang panahon, pagka Kristyano ka, may dala-dala kang Bible. 2 kilo, 3 kilong Bible. May dala-dala ka. But ngayon, wala na. Kasi nagbabago ang ating mga kultura. Ngayon, ang Bible nilagay na sa cellphone. So, same pa rin. Nabibitbit mong Bible at the same time, nabibitbit mo yung cellphone mo. So, nabibitbit mo pa rin yung Bible. So, yung values nandun pa rin. Kung saan pwede natin basahin ang salita ng Diyos. Amen. So, sa umagang ito, babasahin po natin ang salita ng Diyos. In Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Start po tayo ng verse 1. Nung 3 taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, sinalakay at pinalibutan ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Jerusalem. Inalaw ni Lord na mapasakamay ni Nebuchadnezzar si King Jehoiakim at makuha ang ibang gamit sa templo. Dinala ni Nebuchadnezzar ang mga bihag sa templo ng mga Diyos-Diyosan niya sa Babylonia at inilagay ang mga nakuhang gamit sa kabangyaman ng templo. Inutusan ng hari si Aspenas ang chief official niya na dalhin ang ilan sa mga kabataang lalaking Israelites na kabilang sa angkan ng hari ng Juda at ng mga maharlikang angkan. Dapat gwapo, parang ganito. Hawak ko ang mic. Bagay magagawa. Dapat gwapo ang mga kabataang ito. So, sinong gusto sumama? Mga eh. So, ang kinin nyo na lang. Walang disability. Medyo wala naman, di ba? Magaling at sa iba't ibang larangan. Medyo dito, may tagilid tayo. Magaling sa iba't ibang larangan ng wisdom. Matalino, madaling turuan, may malawak na pag-unawa, at qualified mag-serve sa palasyo ng hari. Tuturuan silang magbasa at magsulat ng mga Babylon language. Tapos ano sabi dito? Inutos din ng hari na araw-araw silang bigyan ng pagkain at alak kagaya ng binibigay sa mga member ng angkan ng hari. 3 taon silang magtitraining bago haharap sa hari. Kabilang sa mga napili sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azaria na puro galing sa tribe ng Judah. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Tinawag nilang Belteshazzar si Daniel,
Shadrach si Hananiah, Meshach si Mishael, at Abednego naman si Azariah. Pero nag-decide si Daniel na di niya kakainin ng mga pagkain at inuming alak na galing sa hari para di siya maging madumi ayon sa ritual. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na payagan siyang huwag kainin at inumin ang mga yon. Inalaw naman ng Diyos na maawa si Aspenas at pinagbigyan si Daniel. So maraming salamat po sa salita ng Diyos. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Hayaan niyo po ang iyong pangikod na mag-share ng word mo, Panginoon. I ask your Holy Spirit to guide us, Lord, at to interpret kung anong gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Lukubin niyo po kami, tago niyo po yung abang likusing likuran. At ang kaluwalhatian mo at ang kagalingan mo, Panginoon, ang siyang mararanasan ng bawat isa. Sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So sa passage na ito, merong transition na nangyayari galing sa Judah papunta ng Babylon. So sa madaling sabi, doon sa area nila, hindi ka pwedeng manatili sa Babylonia kung hindi mo na-adapt ang kanilang culture saka yung sa kanilang salita. Amen. So lahat yun ituturo sa kanila. Sa madaling sabi, kung nandun ka sa lugar nila, dapat matutunan mo ang lahat na yun. Dahil si Daniel ay isa din sa napili bilang maglingkod sa hari. Amen. So dahil si Daniel ay napili bilang maglilingkod sa hari, meron siyang dapat gawin na labag sa kanyang kalooban at labag sa kanyang paniniwala. Sino naka-experience na merong gusto ipagawa sa iyo pero labag sa kanyang kalooban? By the way, nandito po tayo sa pang 7th week na po natin, tama? Pang 7 na po natin sa ating series na The Guardians of the Next Generation. Kung paano ba natin mapoprotektahan ang ating next generation? At ang title po natin ngayon is Securing the Values. Securing values in a changing culture. Dapat masecure muna natin yung values kahit na ang kultura natin is pabago-bago. Amen. Dati-rati, may mga kultura tayo na kahit umulan bumagyo, nag-church tayo. At yun po yung nakikita natin ngayon dito sa church natin. Kahit umulan pa man, kahit lumindol, nag-church pa rin tayo. Amen. So sa madaling sabi, meron tayong ambag sa ating next generation. Meron tayong dapat gawin sa ating next generation. So, makikita mo kung paano napaka-pressure ng sitwasyon nila Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Kung saan pinipilit ang Babylon na i-adapt ang kanilang kultura, at the same time, i-adapt din ang kanilang pananalig. Sa madaling sabi, yung pag-uugali nila, yung nakasanayan nila, babaguhin. Amen. Amen. So, merong pressure sa time nila. Kung saan, dapat nilang gawin iyon at the same time, hindi makumpirmiso ang kanilang paniniwala sa Diyos. Kasi naniniwala na sila kay Lord eh. Amen. So, what kind of pressure did they resist in order to avoid compromising their Christian values or holiness? Ano yung mga pressure na pinagdadaanan nila para hindi nila makumpirmiso ang kanilang holiness or kanilang Christian values? Unang-una, the pressure to change their mind. Anong sabi ng verse 4? Aspenas was instructed to teach them the culture, the literature, and the language of the Babylonians. So, pinipilit sa kanila na baguhin yung kanilang nakasanayan. So, there's a pressure to change their thinking. Merong nangyayaring pressure. Sino naniniwala dito kung saan may pressure, doon sumasarap yung buhay? Amen. Amen? Kung gusto mong mapadali ang buhay mo, dapat may pressure. Hirap nun. Kung gusto mong sumarap ang buhay mo, dapat may pressure. Kung gusto mong mapadali ang buhay mo, dapat may pressure.
Doon sa pressure na yun, doon lumalabas yung pagka-unique mo. Pag magluto ka ng rabbit, sasabihin lasang manok. Dati, pag kumain ka din daw ng sawa, sasabihin lasang manok. Simple luto lang po yun. Pero subukan mo ilagay sa pressure. Like yung mga baka, pag nagpapakulo ka with pressure, kung saan may pressure, doon sila sumasarap. Kung saan may pressure, doon gumagana ang buhay. Hindi ka na mahihirapan kumain. Sana all. Kain. Katulad ni Daniel. Bigyan ng pagkain niya ng hari. Pagkain pang hari. But yung pressure na na-experience nila, hindi basta-basta na pressure, kundi yung pag-iisip nila kailangan baguhin. Yung kanilang paniniwala kailangan baguhin. Yung kanilang na-input kailangan baguhin. May pressure na nangyayari sa kanilang generation. Napipicture mo ba kung ikaw nasa sitwasyon? Gusto mong paglingkod sa Panginoon, pero merong humahadlang? Merong pressure. Pangalawa, pressure to change their worship. Pinahanap sila para i-train, para mag-worship, i-worship yung other God. Mga idols. Yun yung pressure. Paano ka mag-worship? Alam mo mali yun. Pressure time. In crisis time, in pressure time, meron tayo dapat, ito dapat yung mga pinaglalaban natin. Kahit na may mga pressure, dapat patuloy pa rin tayo nag-worship sa tamang Diyos. Tayong lahat ay kabilang dito. Isa sa mga ganito na experience natin kung saan kailangan natin pumili to worship God, to worship our work, to worship money, to worship our career. Kailangan mamili. There's a pressure. Every week, every day, every Sunday, we have a pressure to choose. Pressure na mag-devotion. Na-experience natin ito. Hindi lang natin nabibigyan ng konting halaga. But every week, pressure tayo mag-decision kung magsisimba kaya ako. Pupunta kaya ako ng life group. May pressure. Sabi mo sa katabi mo, pressure. Tandaan natin, ang pressure magpapadali ng ating buhay. Ang pressure magpapadali ng ating buhay. Alam mo, nakita ko sa sitwasyon nila, kung saan mayroong pressure, nandun ang galaw ng Panginoon. Amen. Kung saan sila nakaka-experience ng pressure, doon din nila mas na-experience yung galaw ng Panginoon. Nasa pressure situation tayo eh. Doon natin mas ma-appreciate. Amen? Nung nakarang linggo, tinakil natin yung sa digital discipleship. Pressure yun para sa ating mga nasanay na sa digital, sa mga gadget natin. Pressure yun. But yung pressure na yun, magpapagaan ng ating buhay. Pressure yun kung babaguhin natin yung lifestyle natin. Pressure yun. But yung pressure na yun, magpapadali ng ating buhay. Hindi lang ng buhay mo, kundi buhay ng pamilya natin. Amen. Biruin mo kung hindi na tayo may napanood akong sabi niya, bago tayo mag-cellphone, unahin muna natin mga gawaing bahay. Nang sa ganun, sabay-sabay tayo magpahinga, pati mga magulang niya nagpapahinga. Sino dito yung gumagawa na ng gawaing bahay? Kami kasi gumagawa ng bahay. Kayo, gumagawa ng gawaing bahay. Mga kabataan, pinaglalaban, ngayon pa lang kami nakahawak ng cellphone eh. Nakikipag-debate pa tayo. Ba't nakalimutan natin na sa time natin na tinubol doon,
nakalimutan natin kung sino ba talaga yung wino-worship natin. Sa sitwasyon nila Daniel, buti nga tayo. Mayroon pa tayong choice eh. But sa kina Daniel, pinipilit sila. Gustuhin man nila, pero dun sa kultura na pinagdalan sa kanila, hindi pwede, kailangan sumunod ka. Kung hindi, pupugutan ka. Papatayin ka. Sino dito yung nag-cellphone ka nung hindi ka sumunod ang utos ng nanay mo, pinutulan ng ulo? Pwede siguro ganun din na lang, no? Sige, pag hindi ka sumunod yan, pupugutan kita ng... Ang brutal naman siguro, no? Wala ay. Sasabihin ni Lord, yung mga walang devotion, pupugutan ng ulo. Lord, may devotion na po ako. Yung hindi nag-blood group, pupugutan na ng ulo. Lord, huwag naman. Amen. Pangatlo, wait lang. Under suppression to worship nila. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo. Bakit mahalaga na mabago ang kanilang i-worship? Bakit mahalaga yung dapat may bago? Dahil sa buhay natin or sa atin nakatanim na tayo i-worship sa Panginoon. Tingnan nyo kung anong ginawa sa kanila. Binago ang kanilang pangalan. Amen. Binago ang kanilang pangalan. Sa madaling sabi, yung ginagawa natin, nakasanayan natin, kung ano ang pipiliin mo i-worship mo, sa madaling sabi, babaguhin niya ang pagkatao mo. Kaya maraming nagsasabi na, hindi na kita kilala, ibang-iba ka na ngayon. Bakit? Nabago ang iyong pagkatao. Binago ng sistema. Nabago ang wino-worship mo, nabago ang sistema. Tingnan mo, the name Daniel means Elohim is my judge. Elohim is one of the Hebrew name of God. Amen. Nung pinalit sa kanya ng Belteshazzar, ang ibig sabihin, may bell protect his life. Yung bell na sinasabi na yon, yan po yung one of the gods of Babylon. Nakatanim na kay Daniel na ikaw, na ang paniniwalaan mo na si Elohim ang siyang judge mo. Dahil yun ang nakatatak sa kanila, nakikita sa buhay nila, kailangan baguhin natin yan dito. Sa madaling sabi, simple lang po, sa anumang ginagawa natin, merong gustong baguhin sa buhay natin. Sa madaling sabi, hindi lang yung paggalaw mo, hindi lang yung kilos mo, lahat na ginagawa mo, nakikita ang pagbabago. Hindi na sinatawagan natin, tatak mo na yan eh. Tatak. Nasanay kasi tayo na uminom ka lang dahil ito ang tama. So, sama-sama na sila may mga tama. Wala nang mali. So, ikaw na naka-decide to worship the Lord, the true God, binago mo, ikaw mismo nagbago. By allowing the things na hindi dapat na ginagawa mo. Tingnan mo. Si Hananiah means Yahweh is gracious. Yahweh is the personal name of God in the Bible. Ano pinalit sa kanya? Ano pinalit sa kanya pangalan? Shadrach means ako is exalted. Yung ako nila, God is the buhay. Hindi lang culture ang binabago, kundi yung buong mong pagkatao babaguhin. Amen. Mishael means who is what Elohim is. Anong sabi? While Mishak means who is what Aku is. Magkakaiba po sila, tama? And then Azariah means Yahweh is my helper. And Abednego, yung pinalit sa pangalan niya, ibig sabihin, the servant of Nebo, other Babylon God na naman. Ang dami ng Diyos, tama? Ang daming Diyos. Pero nakuha nila mag-worship sa maraming Diyos. Samantala tayo, isa lang ang Diyos, hindi natin makuha mag-worship. Nalilito pa tayo, sino yung worship natin? Sila, ang dami nilang Diyos na worship nila lahat. Tayo, isa lang ang Diyos, nalilito pa tayo.
But the time ni Daniel, alam nila kung sino yung worship nila. Only God. Yung God ng Israel, yung God na pinaniniwalaan namin mula noon hanggang ngayon. Tapos papalitan yung pangalan namin. Papalitan yung papayag ka ba na papalitan yung pagkatao mo? We are leading the next generation. At sa Bible, mahalaga po ang pangalan na ipamana mo sa inyong mga anak. Mahalaga ang pangalan. Kahit sa kapanahon natin, mahalaga ang apelido. Ang pangalan mahalaga. Makikilala ka kung depende sa apelido mo. Ay, yung mga ganito, mga politician yan eh. Ay, yung mga ganito, mga worshiper yan eh. Ay, yung mga ganito, mga palasimba yan eh. Kahit hindi ka palasimba, nadadamay ka dahil sa pangalan. Hindi papayag tayo na mapalitan ng ating pangalan. Huwag tayong pumayag na palitan ng pangalan. Kasi once na napalitan ng ating pangalan, the next generation mapapalitan ng kanilang pangalan. Kung sino ang wino-worship mo ngayon, dapat ipasa mo sa next generation. Kung gaano ka ka-eagerness ngayon sa paglilingkod sa Panginoon, dapat ipasa sa next generation. Kung paano ka ka-eager na makapag-win ng soul, dapat mapasa sa next generation. Huwag kang magtaka kung ang next generation natin is malamya. Dahil tayo mismo malamya. Narinig nyo na ba yung pag nagutos ka, sasabihin mo, bakit ikaw? Huwag ka nang mag-ano, bakit ikaw? Pinalitan mo yung pangalan mo sa paningin nila. Walang nagdidikta sa atin na palitan ng pangalan natin. Sa kanila meron. Sa atin wala. Mismo tayong nagpapalit ng ating pangalan. Mismo tayong nagpalit ng ating imahe. We are talking about values. I-preserve mo ang values. Nung nagkaroon ng kultura ng mga gadget, nagbago rin pati yung values. Nag-uusap sa cellphone. Ito nga, sa pamilya nga namin, may chatbox kami, isang bahay lang. Sa cellphone, nagbabago ang kultura. At hindi ako masyadong sa cellphone, lalong-lalo na pagka mag-aaway ka sa cellphone. Kahit na humingi ka na ng tawad, pag binasa ko ng pabala mo, manda ka sa akin. Pagkita tayo. Magdidepende pa rin sa iyo. Huwag mong palitan ang pangalan mo. Kaya nga tayo dito sa church, marami sa ating mga matatanda dito na hindi masyadong babad sa gadget at pinang-aralan tayo. At tayo, makinig naman sana tayo. Amen. Makikinig na po. Amen. Pangatlo, the pressure to change their way of living. May pressure. Kung saan ang king nila magpo-provide ng pagkain. Yung pagkain na yun, hindi basta-basta na pagkain, kundi galing din, yun din yung mga pinapakain sa mga miyembro ng pamilya ng hari. Sa madaling sabi, hindi basta-basta ang pagkain. Lahat na doon mga masasarap. At alam naman natin, lahat ng masasarap, nakakasama. Amen? So sabi ni Daniel, pwede bang hindi po ako kumain? Hinili ko po sana hindi po ako kakain. Alam mo kung bakit ayaw niya kumain? Kasi alam niya yung pagkain ay inalay sa kanilang Diyos-Diyosan. Contaminated, kumbaga. Yung mga kabataan, ang sabi ko sa kanila, ay yung quotes ba na gawin mo sa iba, gusto mong gawin nila sa'yo, tama? Ay, quotes na gano'n, tama? May isang pa kasi quotes yan huwag mong gawin sa iba, ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Madalas natin yung, hindi kasi kay Jesus Calvin yan yung huwag mong gawin. Hindi natuturo ng Bible na huwag mong gawin, ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Ang tinuturo ng Bible, gawin mo sa iba, ang gusto mong gawin nila sa'yo. Depende sa kinakain natin Depende sa ipapasok natin sa katawan natin.
At magdidepende sa ilalabas ng ating katawan. Kung ano ang pinapasok na yung puso, nagre-react sa ating action. Sabi ni Daniel, hindi ko po kakainin yan. Ayaw kasi, sabi ng Bible, ayaw niya makontaminate siya. Ayaw niya marumihan niya ang kanyang buti. Ayaw niya marumihan niya ang kanyang pagkatao. Bakit? Kilala akong nag-worship kay Lord. Di kakain ako ng alay sa Diyos-Diyosan. Pasintabi po alam po hindi po itong tamang time pag gusto ko pong pasadahan. Kaya sa mga piyesta-piyesta, hindi po tayo basta-basta dapat kumakain ng mga pagkain galing sa piyesta. Bakit? Alay po kasi yan sa mga patron eh. Pasintabi po, gusto ko lang pong kung may katanungan po kayo sa mga life guide po ninyo. Para naka-inline kasi siya eh. Naka-inline kasi siya eh. So gusto kong yan sa inyo na kaya ang mga piyesta-piyesta natin hindi tayo masyadong kumakain ng pagkain ng sa mga piyesta-piyesta. Hindi ko naman sinasabi walang piyesta. Pwede ka naman magluto ka na lang sa inyo eh. Ka magluto pero yung kasi nga hinantok eh. Anong sabi ng Bible? Nag-isay si Daniel na di kainin ang mga pagkain at inumin ng alak na galing sa hari para di siya maging madumi ayon sa ritual. May ritualan kasi yun. May makukontaminate yun sa buhay natin. Amen. Amen. So, yun po yung mga pressure na pinagdaanan po nila. Yung pressure po na pinagdaanan nila is yung paano yung pagbabago ng kanilang thinking. Yung pressure na pinagdaanan nila, yung binago kanilang sino yung worship nila. Yung pressure na pinagdaanan nila is paano sila mamuhay. Pero lahat ng mga yon, napagtagumpayan nila. Amen. Napagtagumpayan nila. Lahat ng mga pressure na yon, napagtagumpayan nila. Kaya meron tayong binabasa ngayon, meron tayong kinukuha na ng motivation, meron tayong kinukuha na ng inspirasyon ngayon. Kasi napagtagumpayan nila. But the question is, who influences them to pursue Christian values and holiness? Sino ang nagpursu sa kanila? Sino nag-influence sa kanila para ma-attain nila yon? Alam mo kung sino ang unang nagpursu sa kanila? Yung church. Bago pa naging hari si Joachim, mayroong isang hari na pinadlock yung temple nila. Hindi sila makapag-worship sa Panginoon. Hindi sila makapasok ng pagdating ni Joachim, tinanggal niya yung padlock na yun at kapagsimula silang mag-worship sa Panginoon. Kaya lahat ng Christian values na natutunan nila, kung paano nila paninindigan ang kanilang pagiging Kristiyano, na-influensyahan po ng church yun. Church po mismo ang nag-influensya nun. Tayong nasa church, dapat meron tayong influence para sa iba sa next generation. Meron tayong trabaho, church. Yes. To preserve the next generation by influencing them sa pamamagitan ng ating church. Yes. At di ba naniniwala tayo na we are the church? Dapat ikaw mismo mag-influence sa kanila. Tayo mismo mag-influence sa kanila. Dito sa church natin, meron po tayong values. Christian values dito sa church natin. Nailagay ko ba dyan? Nailagay ko dyan? Next mga, meron tayong tinatawag dito, I am love. Ayan o. Dito sa church natin, inaano po natin yan. Kung saan dapat ito magiging values natin. Yung L stands for love for the lost. May mga kasama tayo dyan, dapat minamahal natin sila. Alam mo si Daniel, mahal na mahal niya yung mga tao ng Juda. Gusto niya manindigan para sa kanila. Gusto niya manindigan para sa kanila na makita nila kung gaano ka-sovereign si Lord, kung gaano ka-powerful si Lord, na pati sa anumang sitwasyon nakikita sa buhay nila. Ganun niya nagpapakita, ganun niya kamahal ang kanilang mga tao, ganun niya kamahal ng mga lost. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. And then pangalawa, obedience to the Word.
Kung ano yung sinabi sa kanya ng Lord, ginagawa niya. Hindi kita pababayaan sa anumang sitwasyon. Pinagano niya, sinunod niya lahat yun. Anumang pinapagawa sa akin, sinunod niya lahat yun. He is obedient sa word ng Lord. Dapat magiging values natin yan, kapatid. Meron siyang volunteerism. Pinahanap ng hari. Sabi ng hari, hanapin lahat ng mga gwapong lalaki. Buti na lang, nakapagtago ako. Kung hindi, mapapahiya talaga ako doon. So, hanapin yung mga lalaki. Nag-volunteer na ako na lang. Lahat ng hinahanap nyo nasa akin. Nasa amin. Nasa kanila na ang lahat ng hinahanap ng hari. Sa palagay mo, kung ikaw yun, nasa iyo na ang lahat ng kriteriya na yun. Anong gagawin mo? Hindi ba magre-resist ka? Di ba? Ang una natin habang magtatago tayo. Pero siya hindi. Hindi nagtago. Nag-volunteer ako na lang. Pwede ka magtago eh. O pwede kang mamatay ka na lang doon eh. Eh pag hindi ako alis dito sa aking bayan, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Pwede niya sabihin yun eh. But, for the sake, para sa Panginoon, para sa loss, sige. Volunteerism po. Meron po tayo yan. Kung hindi lang umulan ngayon, meron din mamaya sana yan. And then, excellence. Lahat ginagawa natin may excellence. Nakita niyo po, yung mga tumatayo po dito, ginagawa po the best po talaga nila. Hindi po the best, the best. So ginagawa po nila, bakit? Gusto nating ma-achieve yung excellence. Kung di pa po kayo nakasilip dyan sa Big Church, may excellence na po nangyayari dyan ngayon. Maraming salamat sa palakpak ninyo. Pero mas kailanganin namin kayo. So, yung may mga kabataan tayo, silong na po sila dyan, nakakasilong na, hindi na po sila nababasa ng ulan. Yes. Praise God. Talagang pinupuso talaga natin na yung excellence. Yung word natin, pinupusigin natin na yung excellence talaga may lalatag natin. And then, pangatlo is yung discipleship. Sa palagay mo, kung si Daniel hindi na disciple, ganun ba siya katindi dapat sa Panginoon? Paul, kung hindi na disciple si Paul, kung hindi nag-disciple si Paul, sa palagay mo maabot tayo ng gospel? Discipleship. Yung mga kabataan dito, yung mga worker natin dito, kung hindi sila na-disciple, sa palagay mo magkatagal pa sila dito? Sa palagay mo, kaya nilang panindigan yung kanilang paniniwala, yung kanilang faith? Kailangan natin po ito. Yan po yung Christian values po natin sa church natin. Yan po yung core values po natin. Yung culture natin. Ganyan po dapat yung kultura natin, may volunteerism, may pagmamahal sa mga naliligaw. Kaya kapon may naligaw dito, sabi ko, simba pa bukas. Dumating naman. So, in-influensyahan ng church. Pangalawa, in-influensyahan ng mga parents. The influence of their parents. Alam mo kung bakit ko nasabing influence for their parents? Yung anak nila, pinangalanan nila. Inline sa to worship God, kung sino talaga si Lord. In-influensyahan. Simula pagkabata pa lang, in-influensyahan na, tinuruan na kung ano ang tama. Turuan po natin yung ating mga anak kung ano ang tama. Ako po, hindi po ako masyadong sa anak ko. Namamalo po talaga ako. Kaya lang pinipigilan ko lang talaga sarili ko. Ganito kasi siya. Pagkang maganda po yung bata, dinidisiplina po natin habang bata pa. Bigyan ko po kayo ng senaryo. Pagkang bata, maingay yan, nakakairita talaga yan. Pag pinabayaan mo, maiirita ka. Hindi lang ikaw, pati yung mga iba maiirita. Pero ikaw mismo mga magulang ka, marunong ka mag-disiplina. Subukan mo yung bata umiyak yan, tapos pinalo mo. Imbis yung mga tao mairita, hindi.
maawa. Ang pagdidisiplina hindi masama. Kasi tinutuwid natin sila sa tama. Amen. So, sa ating mga parents, tayo mga parents, mga magulang, dapat nadidisiplina po natin sila. Amen. And then pangatlo, influence of the Lord. Alam mo kung bakit na-influence sila ni Lord? Binuksan na ang temple. Dati nakapadlock, binuksan na ngayon. Dati nakalock, binuksan na. To influence them. Para ma-influensyahan sila ng Panginoon, na-open yung church. Bakit ko na pabanggit ito? Magbubukas po tayo ng campus ministry. And I started na i-open yung church natin para sa mga student. Kung palagi sarado ang ating church, hindi natin ma-influensyahan ng mga estudyante. Hindi natin ma-influensyahan ni Lord yung mga tao. Buksan natin ang ating church para sa lahat. Amen. Amen. Nang sa ganon, si Lord mismo ang gagalaw sa kasama. Amen. Amen? So, who plays the big role in pursuing holiness? Unang-una, the church. Pangalawa, yung parents. And then, the Lord. Si Lord mismo. Sila may mga kaibigan, yes, nakaka-influence yan. But ang pinang-primary talaga na dapat mag-influence sa kanila is yung church. Tayo mismo. Yung mga parents, tayo rin po mismo yun. And then sa Lord, trabaho din po natin yun. Na mapalapit sila sa Panginoon. Amen? May question ako sa inyo ngayon. Dito na po ako magtatapos. Gusto ba natin magkaroon ng Christian values? Sinong gusto ditong magkaroon ng Christian values? Amen. Sino dito yung gustong magkaroon ka ng Christian values? At pati yung next generation mo magkaroon? Gusto mo ba? Gusto mo ba na magkaroon ka ng pagmamahal sa kaluluwa o pagmamahal sa mga tumpang-ligaw? Love for the lost? Gusto mo ba magkaroon ng gano'n? Gusto mo ba magkaroon ng obedient heart? Gusto mo bang magkaroon ng heart of voluntarism? Gusto mo ba ng excellence? At gusto mo ba ma-disciple? Gusto mo magkaroon ng Christian values? Alam mo kapatid, ang values dapat nananatili. Even though yung culture natin ang babago. Paano natin ito sisimulan? Unang-una, admit that we are sinners. Pangalawa, believe that Jesus died and rose again. Pangatlo, confess and surrender all your sins to Him. And declare that Jesus is Lord and the Savior. Amen? Pwede po ba tayo tumayo lahat? Kung gusto mong simulan yung pagkakaroon ng Christian values, godly values, and holiness, pwede po ba tayo manalangin sa Panginoon? Manalangin tayo, sumunod kayo sa maikling panalangin. At sa ganun, makapagsimula tayo na mamuhay ayon sa pag-uugali natin bilang isang Kristyano. Are you ready? Let's pray. Panginoong Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan. At naniniwala po ako na namatay ka at nabuhay muli para sa akin. Kino-confess ko at sinusurrender sa iyo lahat ng aking mga pagkakamali. And I declare that Jesus, you are my Lord and Savior.
Kung ginawa niyo po yung panalangin na yan, sabi po ng Bible in John, chapter 1, verse 12, you have the right to become a children of God. Amen. Binigyan tayo ng karapatan maging children of God. Bakit mahalaga yun? Na maging anak tayo ng Diyos. Maging anak tayo. Pag anak ka na ng Diyos, possible na anak ka ng Hari. Amen. Amen. At ikaw ay in line na sa pagiging anak ng Hari. At ang sabi ng leader ng Babylon, search the place. Hanapin mo yung mga tao na may dugong hari. Na inline sa angka ng hari. And get ready. Kasi tayo, inline na tayo sa dugo ng hari. Possible na ikaw mahahanap ka. Ano ibig ko sabihin? Possible, even this week, next week, or next week, possible na ikaw mismo susubukin ka ng pagkakataon. Pag nahanap ka na ng Babylon, pag nahanap ka na ng mga tao sa labas, pag nahanap ka na nila, yung tao na maglalayo sa iyo sa Diyos, yung pipilitin na tumigil ka na, pag nahanap ka na nun, pipilitin ka maniwala sa kung ano ang mali. At ang tama, gagawin mali. Makinig kang mabuti. Pag dumating yung time na yon, meron tayong pagdadaan ng pressure to change our thinking. Lahat tayo makakalapis. Kasi bloodline mo hari. Pag dumating yung time na yon, magkakaroon ka na rin ng pressure to change kung sino talaga i-worship mo. That time, gusto kong ma-realize mo na yung pinaniniwalaan mong Diyos ngayon, yun yung Diyos mula noon hanggang ngayon at magpakailanman na magbabago ng bansang kaibigan, na magbabago ng buhay mo, na magbabago ng sitwasyon mo. At pag dumating yung time na yun, magkakaroon ka ng pressure sa pamumuhay mo. Hindi madali. Pero dahil kasama mo ang Diyos, kailangan mo lang panindigan ka kung ano ang pinaniniwalaan mo. Pag makita ng next generation ang pinanindigan mo ngayon, the next generation, paninindigan nila kung ano pinanindigan mo. Tatayo sila kung ano tinatayuan mo ngayon. Mamili ka kung saan ka tatayo. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, humingi ka ng wisdom kay Lord. Kasi ang sabi ng Bible, lahat ng mga anak ng hari, magkakaroon sila ng wisdom. At tuturuan ka, tuturuan sila. Nandito tayo para tayo ang gagawa nun. Tayo ang maghahanap ng mga tao sa labas. Tuturuan natin sila. Tuturuan natin sila kung ano talaga ang tama. Kung ano ang gospel ng Panginoon, tuturo natin sa kanila. Sabi ko, Lord, pag naranasan namin ito, Lord, paano kayo naman i-handle ito, Lord? Bakit kailangan pa namin maranasan? Gusto ipa-experience ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa sitwasyon ko ngayon. Because God allow His sovereignty in your situation right now. And God allow you to prove your faithfulness to Him. Kaya ka niya susubukin. And God allow His supervision in your daily life. What if magagawa natin lahat ito? Masisimulan natin lahat ito.
mag-love for the lost tayo. Magkaroon tayo ng obedience sa word, sa iyong devotion, kung anong nadi-devotion mo. Maging obedient ka na sa word ng Panginoon. Karoon ka ng volunteerism. What if magkakaroon yun? Sa gitna ng mga pressure na ito, ang sarap tingnan, ang sarap pakinggan na tayong lahat ay mananatili sa ating pinaniniwalaan. Imaginein mo kung yung katabi mo ngayon, the next Sunday may kasamang isa yan. Paano na lang? Ibig sabihin may napagtagumpayan ka, kapatid. Ibig sabihin may napanalo ka, kapatid. Ang sarap isipin, ang sarap tignan, na itong upuan natin sa harapan, next Sunday mapupuno mo na dito sa harapan bago likuran. Amen. Amen. Ang sarap tignan noon. Christian values. Ang sarap tignan na yung mga nakikinig sa word ng Panginoon, magkakaroon tayo ng respect sa word ng Panginoon. Sarap tignan na hindi na nagsiselfone. Respect to the word. Masarap tignan, no? Ng mga tao na nagpupuri sa Panginoon. Hindi ka na patayo-tayo. Masarap tignan. What if, this coming Sunday, mangyayari lahat ng yan? Imagine mo kung gaano kaganda, kung gaano kalakas. And imagine, sabi ni Daniel, test me 10 days. Bigyan niya lang kami ng gulay, butas, kain. Test me 10 days. Sabi mo sa katabi mo, 10 days. 10 days. And 10 stands for test the Lord. And number 10. Amen. So, this coming week, meron tayong test na haharapin. At titignan natin, kumustahan tayo next Sunday. Kumusta ang test sa iyo ng Panginoon? Napagtagumpayan mo ba lahat? Amen. What if yung lahat ng mga nalito ngayon, aawit sa Panginoon, mag-worship kay Lord, lahat tataas ng kamay. Kapag nag-worship sa Panginoon, mag-worship sa Panginoon. Worship the Lord. You have a chance to worship the Lord. Huwag mong hintayin na pipilitin ka pang mag-worship sa iba bago ka mag-worship sa Panginoon. Huwag mong hintayin. Amen. Amen. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa umaga po na ito. Papulit pa sa salamat po ang atin namin sa inyo. Yes. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live to worship you, I live to worship you. Jesus, to worship you, I live to worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Sabi ni Daniel, hindi ko po kakainin yan kasi magpapadumi sa akin yan. And sabi ni Daniel, wala akong ibang sasampahin kundi ang Diyos ko lang. Nabubuhay ako para worship si Lord. Mamamatay ako nag-worship sa Panginoon. Si Job ganun din. Kunin mo man ang lahat sa akin, papupurihan pa rin kita. Kunin mo man ang lahat sa akin, Panginoon.
si Lord pa rin. Hayaan mo man ako din sa akin lahat. Pupurihin pa rin kita. In your down situation, don't forget to worship the Lord. Yes. Sa sitwasyon na kung saan masagana ka, worship the Lord. Kung sa sitwasyon na nag-ikaws ka, worship the Lord. Because we are living to worship the Lord. We live to worship the Lord. To worship you, I live to worship you. Yes, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to Maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Sinamahan niyo po kami, pinaranas niyo po sa amin ng iyong kapangyarihan. Kaya niyo po, Panginoon, na kayo ang magbibless sa bawat isa na nandito. Kayo, Panginoon, ang siyang mangusap sa kanilang mga puso. At ang banal mong Espiritu ang sasama sa kanila ngayong linggo na ito at sa mga parating pang mga araw, Panginoon. Maraming salamat din po sa biyaya mo sa pagbigay ng iyong word ngayon, Lord. Naniniwala po kami na ikaw pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano man ang aming tinatayuan ngayon, ano man ang aming pinanindigan ngayon, ay yun ang aming papasa sa aming next generation. Maraming salamat po, tinataas po namin kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Lahat ng sabi na